Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So ngayon po, pag-usapan po natin ang two major problem po na so far na atin pong na-encounter sa atin pong pagsyashamo. So sa atin po itong mga manok na shamo. So unang-una po dyan, na-encounter po natin na ang atin pong mga itlog ng ating mga manok na shamo ay napipisa sa kanila pong pugaran pag nag-iitlog po ang ating mga shamong inahin. So, talakayin po natin yan. Bakit po ba napipisa ang ating mga itlog ng ating shamo sa pugaran po natin? So, sa akin pong pag-oobserba, napipisa po ito gawa po ng unang-una po dyan, malalaki po kasi ang katawan ng ating mga shamo hen. So, ibig sabihin po, pag nadaganan nila ay sigurado pong pisat ang ating mga itlog. Pangalawa po, depende po yan sa ating pugaran. Ako po, nakatry po tayo, na-try po natin yan nung isang araw na ang ating pong itlog ay nakapisat gawa po ng medyo maliit po ang ating pugad ng ating pong shamo hen. So, ang maganda po natin palang gawin dyan, lakihan po natin ang pugad ng ating mga shamo at lagyan po natin ng kugon or something po na malambot para kahit matapakan po nila, hindi po agad-agad mapipisat o dadamage ang ating itlog ng ating pong mga shamo. So, ibig sabihin po, ang una-una po talagang problema niyan ay yun pong pag-iitlog niya at paglilimlim. Minsan-minsan po, pag pinalilimlim din po natin yan, malaki po ang posibilidad na madaganan at mapisat nila ang kanila pong mga itlog. So, kailangan po natin atin pong pagatitingnan o i-incubate na lang po natin ang atin pong mga nakokolektang itlog para hindi naman po sayang ang atin pong pagod at hirap sa pagbibreed po ng mga shamo chicken. So number 2 po, pag-usapan naman po natin ang kanilang mga ugali. So napapansin po natin yung pong may mga bloodline po kasi ng shamo na masyadong matapang po. Ibig sabihin po, kahit saan po natin isama o ihalo, native man, mga heritage breed man po o sa shamo, ay nag-aaway at nagpapatayan po. So ibig sabihin po, sobrang hirap natin i-breed yan kung wala po tayong maraming kulungan. So maganda po natin dyan, ito po kasing mga manok na ito ay medyo yun po mga warrior type na may dugo po silang matatapang. So maganda po pala dyan natin, gawin natin dyan pag meron po tayong mga ganitong klase ng shamo. Kagaya ko po, meron po akong shamo na sobrang tapang. Ang ginawa po natin, hihiwalay po natin ng kulungan, saka po ibibreed natin gawa ng, kung meron naman pong pagkakataon, kagaya ko po, ang ginagawa ko na lang po ay hina-handbreed po natin para masiguro po natin na makasta at maibreed pa rin po natin kahit mahirap pong ilagay siya sa baba gawa po nag-aaway siya ng ibang manok o nagsasabong po sila. So yan po ang two major problem po natin encounter sa atin pong pagsyashamo. So sana po nakatulong yan sa inyo at masolusyonan po natin yan. Maraming salamat po.